Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa ating lahat. Muli nagbabalik po tayo sa programa natin, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. And again, I would like to give a special shout out to the north, south, east, and west corner of our areas. And while you are taking your lunch, let's continue to grow on this program as we once again talk about cultivate and motivate. And this episode ay para sa mga young people, kaya team focus, team preparation. Watch with us and grow with us. Sir Maki. Yeah, magandang tanghali po muli sa ating lahat at sa lahat ng mga kapatiran po natin na sumusubaybay na ngayon sa ating programa. At alam ko, lunch break, no? So, better watch the program, young people. At kung wala naman kayo at hawak nyo rin naman lang ang cellphone ninyo pagtanghali, siguraduhin na nanonood. Katulad na na sinabi ni Baptist Pastor, Lunch. di ba? Yeah. Kaya make sure na kayo ay merong interest sa ating pag-uusapan ngayong tanghali na ito. So keep watching, share the link, and be blessed. Amen. And shout out kay Daniel Isaac and of course to Mamiang. Hello, babe. Maganda tanghali sa inyo. And nakita ko dito, Alfred Lacaste, sir. Yan. He's watching eh. Master, Alfred, si Master Lacaste Santos. Master natin yan eh. Oh. Serial number. Yeah. Ano? Serial number. Serial number. Matindi. Shout out sa mga kasama dyan sa Ramos Tarlac. Yes. And again, we are here to once again talk about cultivate yourself and motivate the family. Alam mo, Sir Maki, ito ay matagal na natin usapin ito eh. You see, and napaka-importante. 2 months na, lampas na 2 buwan na. Yeah, hindi kasi may mga wala tayo. Pero tuloy-tuloy naman sila dyan. Pero as I said, marami na tayo na pag-usapang mga ganda dito, Sir Maki, that I believe it will always be a blessing to the young people. Kaya lagyan natin ng konting recap. Mag-recap na tayo ngayon. Because hindi natin alam, baka after Bedford guys, baguhin na ni Pastor yung topic eh. Because again, as I said, cultivate and motivate. Yung mga importante lang. Why is it important to cultivate? Yan ang magandang mapag-usapan natin. Because tandaan po natin dito, put this in mind, team focus in preparation. Both of you have a different, ito Sir Maki, magandang makita natin eh. Both of them have a different directions. You see? In this time of their life, kaya hindi ko sinasabing ibang direction na tatahakin, I mean, away from God or away from the church. Ang point, Sir Maki, is this. Magkaiba, like for example, at this stage of team focus. Di ba? Iba pa yung tinatahak nilang direksyon. They're not yet on the direction of preparing themselves for the life of marriage. Bagamat kasama na yun, Sir Maki, sa pinaghahanda ng mga parents because they have a child in the way he should go. Of course, given yun, tinuro yan ng ating mahal na pastor. But the point is, for the team focus, hindi pa yun yung priority nila ngayon. They still have to focus on developing the relationship with God. You see? And for the preparation team, you see, they now have to prepare themselves for the life of marriage. Yeah. Yan naman yung kanilang, ngayon. Kumbaga, yan naman yung kanilang, what do you call this? Yung kanilang direction na dapat taakin ngayon, Sir Maki. Di ba? So, kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason na you have to understand first yung kalagayan mo para alam mo at hindi ka, Sir Maki, kumbaga, hindi ka lito sa dapat na pag-focus, pagtuunan mo ng pansin na direksyon. Right. Baka may gusto kayo dagdag lang dyan sa bagay lang na yan, Sir Maki. Maganda yun, sir, kasi As far as the direction. yeah, direction is concerned. Actually, nabanggit ito ni Pastor last Tuesday, yung binanggit mo na yan, Sir Joe, na kung gaano kahalaga yung pag-cultivate. Kasi di ba, in-emphasize, talaga nakapokus ako ng program ng Tuesday kasi tagal doon sa releasing eh. So, kailangan ko aliwin sarili ko eh. So, ang pinakamaganda doon, yung bundok, alam mo yon na How yes. Ang pinakamaganda kasi doon, Sir Joe, yung pagdating doon sa sinasabi mong direction by naalala ko by cultivating and yourself ay diyan ka kaya nung pumasok ito, sir, yung pinag-usapan to ni Pastor, ito kaagad yung naisip ko na verse for this, and nabanggit mo sakto rin, talagang nabanggit mo, it's all about yung direction, pagkakaroon ng direction. Ang pinakamagandang nakita ko dito, sir, kung bakit napakahalaga ng cultivation sa sarili mo, because it will give you a vision to yourself din eh. Yeah. Kumbaga, halimbawa, nag-cultivate ka, kinultivate mo yung sarili mo, mas lalo kang magkakaroon ng
malawak pa na vision na pwede pa pala akong gumawa ng ganito. Ito pa pala yung pwedeng mangyari sa akin. Kasi katulad nga nito sir na from the very beginning of our topic, lagi natin na napag-uusapan niya na pag minsan dumidiretso ka agad tayo doon sa motivation na tinatawag, di ba? Sa motivation na tinatawag, di ba? Kaya napakahalaga na napakahalaga na makita ninyo yung importansya ng cultivation, di ba? Kaya nga pag nakita natin yung cultivation dito, makikita natin na magkakaroon tayo ng vision at makikita natin na malawak pa pala yung pwedeng mangyari sa atin. Yeah. Kasi minsan ito yung inaayawan ng maraming tao, yung cultivation sa sarili. Kasi ano to sir it's more on acceptance para, katulad nga sabi mo, direction. Ang dating sa akin ito, it's more on acceptance sa sarili mo na kailangan mo pa palang lumago sa ganitong klaseng bagay. Kaya napaka-importante, Sir Maki, na maging maliwanag ito eh. Kasi most of the time, tingnan nyo, sabi ko nga you're supposed to be on the age of preparing yourself for the life of marriage. Yes. Pagliliwaliw pa rin ang nasa Oh yeah, isip. totoo yun sir. Kasi isipin mo, kung walang cultivation, wala kang direction eh. Yeah. Na kasi bakit ka walang direction? Kasi hindi mo alam na dapat na nandoon ka na in terms of you're preparing, but you're still playing. Yeah. Di ba? Nakukuha niyo yun, team preparation. And Di even ba? sa team focus. Yeah, even sa team focus. Kasi alam nyo, dapat makuha dito nyo naman, team focus. Yung gantong, you're on the team preparation on the other sense na kung saan hinahanda ka naman paano mag-prepare. Yeah. Di ba? Yung sa team prep, tinuturuan ka na ito na dapat yung i-prepare mo. Sa team focus, tinuturuan ka naman paano ka magpapunta doon sa paano ka mag-prepare. Kasi katulad yan, paano makukuha ang isang direction kung wala kang vision? Yeah. And paano mo malalaman na dapat pala ito yung makita mo? Direction. Kung Direction. kung wala ka ding vision. Yeah. At higit sa lahat, importante, hindi mo makukuha yung dalawa kung hindi ka magkukultivate sa sarili mo. That's right. Di ba? So, it's all about, nabanggit mo to dati, Sir Joe, dito ako tuwang-tuwa din sa nabanggit mo, yung sa cultivation. All about digging up. Yeah. Kung naalala nyo yun, it's all about digging up Kasi, okay, eto na yung kalagayan mo. Katulad, let's say, punta tayo sa pinaka-basic example ng cultivation. When it comes to preparation, rather. Tignan nyo, ito yun. You have money, okay, sige, may pera ka. Pero minsan, akala ng tao, okay, pag may pera ka, you're all set. Pero if you will dig deeper, makikita mo, eto pa pala, malayo pa pala ako doon sa direction ng pagpe-prepare. You see that, young people? Team focus, team preparation, di ba? Minsan, akala mo pag may pera ka, okay ka na. Tingnan nyo, sa team focus, pag may pera mama at papa nyo, akala mo all set ka na Di ba? Pag may pera si mami, pag may pera si daddy, si papa, si mama, si nanay, si tatay, okay na Akala mo, untouchable ka na din Yeah. Di ba? Ganun sa team focus, sa team preparation, ganun din. If you have a great job, okay ka. Maganda yung trabaho mo, self-supporting yung trabaho mo, hindi ka na umaasa, nakakatulong ka na sa bahay mo, you think you're all set. Yeah. Ganun kababaw. Parang nagtanim ka. Tataka ka, ang ganda naman ng lupa. Ang ganda ng lokasyon ng pagtanim mo. Yung pala, ang babaw ng pagtanim mo pala. Ang kailangan pala doon, para mas lalo pang maging mas mabunga yung puno na tinanim, kailangan malalim. Para makabuelo yung mga ugat. That's right. Pero makikita mo hindi nagbubunga. It's all about cultivating. You have to dig deeper for you to see the direction kung saan to have the vision in order for you to see the direction kung saan ka talaga papatungo. Yeah. Tsaka, Sir Maki, kasi ang point kasi natin dyan is that you have to, it's very important na good yung cultivation mo in a way that you know the direction. Oh yeah, yes Kaya sabi ko nga, yun. napaka-importante talaga nito. Kasi, alam mo, team focus in preparation. Check your age right now. Tignan mo ha. Magsiyasa tayo sa sarili mo. You say, paano? Anong ginagawa mo ngayon? O yung ginagawa mo ba ngayon? Anong kinalaman yan sa paghahanda mo sa sarili mo? Kasi ito, Sir Maki, ito, I would like to debunk this Di ba? With an emphasis on B. Yeah. I would like to, teka lang, waiting for live video signal. Tignan natin bumalik ng konti. Yeah. Hindi kasi medyo tayo dahil umulan Umulan kasi kanina di ba? Kanina pa yan. Kanina pa umaga sa Tyro pa yan Oh. Wala mo yan. Gulat nga ako Ha? Okay.
Di pa tulog yun eh. Oh, lakas ng coffee ininom ko. Inubos ko yung shoutout to Brother Jaire. Thank you for the pickup coffees. Ngayon, kailangan yun mamaya. Baka stress. Stas. Anyway, katulad na sinasabi ko, this is very important na pagdating na sa bagay na ito, no, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Ito kasi Sir Maki, gusto ko i-debunk. Habang meron ka pa, i-enjoy mo. Yes. Yes. Yan ang kaisipan na very wrong na kaisipan ninyo. Na ano ko yun, sir, na-encounter ko yan. Alam ko yan. Kaya ko nga naisip ko naalala ko yung sinabi mo. Na kung titignan mo lang maigi, ang rason is that habang meron ka pa, you see, i-enjoy mo. You see, what are you trying to achieve sa bagay na yan? You see, sa ganyang rasunan, what are you trying to achieve? Anong kinalaman yan sa preparasyon mo? Kaya ngayon maraming young people, pagka nagkaroon na sila ng pera, oh yes, they're very proud of it. Akala pa nila, kinaiingitan sila in a way na pinagsumikapan nila to, pera nila yan. Wala naman tumatanong sa'yo. Very good kung pinagsikapan mo yung pera na yan. Kung yan, pera mo ngayon na inahawakan mo, in preparation, ay sa'yo yan, then that's very good. Ang tanong, ano na ngayon ang direksyon yan? Yang hawak mo, paano mo yan ginagamit na may kinalaman sa direksyon ng buhay mo as the Lord directed your steps? Tama. Diba? Minsan, wala akong pakialam kahit anong sabihin nila, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Wow. You really owed your life, ha? You're really sure that your life is yours. You see? Akala mo talaga sa iyo yung buhay mo, di ba? Minsan, nakakalungkot na yan yung kaisipan na maraming mga kabataan ngayon. You see? Siguro maganda ma-check natin yung ating connection. You see? Now, kaya ako sinasabi yan kasi nakakalungkot lang in a way na talagang, alam mo, yung katulad ng mga sinasabi ko na mga rasulan. Diba? Yung mga rasulan na akala mo, eto yung gusto ko mangyari kahit sa team focus, anong direction, anong ginagawa mo ngayon? Gusto ko yung lagi tanong ni Pastor, di ba? Yeah. Anong ginagawa mo ngayon? Okay? Anong ginagawa mo ngayon na may kinalaman sa direksyon ng buhay mo? Tama. Di ba? Yan ang pinakamaganda sa lahat. Mukhang hindi pa tayo nakakabalik. Alright, medyo inaantay lang natin dahil naglolo ko yung mga signal natin. Okay? So, again, ito yung napakaganda eh. No? Medyo, i-refresh nyo lang para sa mga nanunood. I-refresh nyo lang at babalik yan. Maganda itong usapin na ito. You see? Maganda itong usapin na ito. At sana marami nanunood na magulang ngayon. You see? Sana marami nanonood ng magulang ngayon because kailangan niyo marinig po ito para maging maliwanag po sa inyo. This is from time to time something that you have to check to your children, to your sons and daughters. Anong ginagawa nila ngayon na may kinalaman sa buhay nila? Sa team focus, pag-aaral, that's basic. Kung nag-aaral ka, that's very good. Pero tanong, Sir Maki, ano yung hinahalo mo sa pag-aaral mo na nakakatulong sa dapat na direksyon ng buhay mo? You see? Because most of the time, kaya nangyayari, Sir Maki, ano yung kadalasan na nangyayari? Magsasabi ka, ito yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Medyo pause tayo. Ito yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Ito yung gusto mo tahakin ng buhay mo. Kaya ka nag-aaral. Kaya ito yung course na kinukuha mo. Yan yung gusto mo mangyari sa buhay mo. But yet, you're mixing up it with something na wala namang kinalaman sa direksyon ng buhay mo. Kaya ano nangyayari young people? Minsan, sabi ko, di ba? Minsan, bagamat biro ko lang mas nauuna pang magkaroon ng pamilya yung team focus sa team preparation. Bakit? Because you mixed up something in your life na wala namang kinalaman sa direksyon ng buhay mo. You see? Yan yung madalas na sinasabi ko. Kaya ako sinasabi yan, Sir Maki, marami pangyayari na ganyan sa buhay. Lalo-lalo na young people. Sa team focus yan. Team preparation yan. Oh yes, kumikita ka. Pinagtrabahuan mo yung pera mo. Walang nagki-question yan. Maganda yan. You work for it. Tama yan. Yan ang tinuturo ng Biblia. You work for it. But that doesn't give you the entitlement, Sir Maki, na ikaw magda-direct ng buhay mo. Tama. Sabi ko nga, huyo ka sa Diyos. You see? Who told you? You see? Kaya nga minsan, ano na lang ang gagawin ng marami young people ngayon? Tignan mo, gagawin na lang young people. Yayakapin nyo yung mga negative vibes para palakihin ba yung ulo nyo sa kalagayan nyo ngayon na alam mo mismo sa sarili mo na wala kang direksyon. Yes.
Ako, Sir Maki, ito sa mga nanonood. Kahit na sabihin nyo, I'm not trying to judge here. I'm not trying to judge here. I'm giving you the reality. Pero kung sa tingin mo judging ito, okay. Harapin mo ako sa mukha ko. Asan ang direksyon ng buhay mo? Yung ginagawa mo ngayon, na pinupost mo sa social media, anong kinalaman yan sa direksyon ng buhay mo? That's right. Does that help you prepare for your life of marriage? Yan ba natutulungan kang ihanda ang sarili mo maging tatay? Yan ba natutulungan ang sarili mo na maging nanay? Natutulungan kang ayusin ang sarili mo para maging nanay? Ako, sinisira ng Diablo ngayon. Itong live video signal natin. It's because of the reason he knows na masakit ito. Yes. Kasi, pakicheck nga. You see, kasi mabigat na usapin ito. Kaya, kung kailangan mag-relive tayo. Para marinig natin ito lahat. Because even parents, even you really have to, you really have to suck this up. Kailangan lulukin nyo to, kailangan gawin niyo to, kailangan tanggapin nyo ito. Ano, relive tayo? Yeah. Alam ng Diablo kung paano laruin eh. May mga bagay na na gusto ng Diablo gawin eh. Talagang, anyways, again, going back to what I was saying, Sir Maki. Minsan, proud pa ang young people ngayon eh. Yeah. You're going to post it on social media. Gagayahin pa yung mga nakapost. Wag mo, babayaan mo kung ano yung mga sinasabi ng mga iba. Buhay mo yan. Enjoy your life. Pinaghirapan mo yan. Pinagsumikapan mo yan. You see, ayaw nila sa'yo. Wala kang paki. Yung mga gano'n, mga banatal eh. Anyway. You see, kaya ipopost mo yung mga gusto mong gawin. Ako, simple lang eh. Okay. Maganda yan. But the question is, napakasimple lang na sampal na tanong. Di ba, Sir Maki? Ito pinakamatindi na maganda itanong. Ilagay nyo sa sarili niyo, anong ginagawa nyo ngayon para ihanda mo? Kung ikaw ay nasa age na team preparation, yung ginagawa mo ngayon na pinagbabalaki mo pa sa social media, my question is this, paano ka tinutulungan dyan mag-prepare na maging maayos na tatay at maging maayos na asawang lalaki? Tama. You see that? That what you're doing today cultivates you to be a good Christian husband later on. To be a good Christian wife later on. You see? Yan magandang katanungan, Sir Maki. Ganun din naman sa Team Focus. Nag-aaral ka ngayon because you have a goal na meron kang abutin sa buhay mo. But my question is, anong hinahalo mo dyan na may kinalaman sa direksyon ng Diyos sa buhay mo? Sir Maki, may gusto? Kasi gusto ko lang sabihin na maganda itong sinabi. Babalikan natin yung sinabi ng Biblia. Paliwanag, Psalms 37:23. Very familiar passage. The steps of a good man are what? Ordered by the Lord. Okay. Yung ginagawa mo ngayon, may kinalaman ba yung pag-order ng Diyos? Kasi kung wala, alam mo wala, huwag mo na ituloy, kapatid. Mahirap pag Diyos na nagsingil sa'yo. Yeah. Mahirap yan. Hindi birong bagay yan. Hindi ito pananakot. But let me just remind you, it's not your life, it's God's life. Sir, may gusto ko doon sa bagay na yun. Ano masasabi mo? Sinabi ko na, minsan ganun yung trend niya yun sa young people eh. Di ba? Yeah. They're trying to brag of what they have na wala namang kinalaman sa dapat na tahakin ang buhay nila as the Lord directed the way of life. Kasi, alam mo, Sir Joe, ang pinaka nakakalimutan kasi na young people neto, na young people ngayon, team focus, team prep, is yung pagkakaroon ng purpose ng buhay. Kasi katulad yan, magandang tanong ngayon sa sarili mo eh, bakit kaya kailangan pa i-order ng Diyos? Kung sasabihin mo, pera will make you a good man if the things of this world will make you a good man. Pero bakit sabi ng Bible, the only thing that will make the steps of a good man good, dapat ordered by the Lord yan eh. Yeah. Bakit? Kasi you've got to live your life according to God's perspective. Lagi nyo na naririnig yan, young people. Yeah. Kaya nga, the very beginning pa lang, you have to cultivate. You have to catch the things na kung saan dapat ito yung mangyari. Okay, ito yung order dapat, ito yung gustong mangyari ng Diyos dapat eh. Dapat yun yung masunod sa buhay ko. Kasi katulad yan, you will post things in social media na gandang tanong nga yun eh, na wala namang kinalaman sa future life mo. Diba? Again, tignan nyo, why we need to cultivate ourselves in order for us to motivate the family.
Yan yung topic natin, motivate the family. Now, papaano mo isipin mo? Papaano mo mamomotivate ang family ninyo kung halimbawa, Sir Joe, kung nanghihina ang magulang mo spiritually. Yeah. Ikaw na young people na matagal na dito, paano mo mamomotivate ang family mo sa ganyan? Sana matutulungan Diba? mo eh. Sana matutulungan mo eh. Bakit? Because as a good man, your steps are ordered by the Lord. And kapag nangyari yon, young people, mababago yung, okay, Yeah. mababago yung direction ko eh. Bakit? Mababago yung vision ko. Bakit? Kasi kailangan, mga kapatid, ganito lang naman kasimple yan. Pag ang Diyos ang nag-order, yan ay talagang makikita mo in order. Yeah. Di ba? Hindi mo makikita ang pag ang Diyos ang nag-order ng steps mo. Hindi mo makikita yan na unorder. No, lagi yang in order. Makikita mo yung pagkasunod-sunod. At yan yung pinaka-inaayawan actually, sir, na young people. Katulad nung nabanggit mo kanina, alam mo, sa totoo lang, nalulungkot ako dun eh. May kausap akong isang tatay nun eh. At yun yung sinabi. Kasi pag pinagsasabihan siya na, eto, dapat ganito, tinuturuan niya. Talagang nilalayuan siya, sir. Nilalayuan siya. Didikit siya dun sa isang kasama din na yun yung nagpayo sa kanya na, enjoy mo lang muna, meron ka eh. Wala namang masama, sabi nga ni Sir Joe eh. Kung yan ay napaghirapan mo, there's no question about sa'yo yan. Diba? Sa'yo yan. But, try to think about this young people. Sa lahat na nagmamalaki na, meron kayo. Diba? Meron kayo. Okay, sige. You have that kind of things na pinagmamalaki mo. But, eto ang pag-isipan mo. Kung sa edad mong ganyan, pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ibig sabihin yan, pasok yan sa order ng Diyos sa buhay mo. Now, ang dapat mo lang malaman ngayon kung paano mo dapat gagamitin yung bagay na yan. Kasi, while you are on that age, since God is ordering your steps as a wise, Christian young people, since that God is ordering your steps, ang dapat mo makita kung paano gagamitin yan. And isa lang ang pinakasusi dyan, cultivation. Diba? Cultivation kasi, sabi nga ni Sir Joe kanina eh, yung edad mo naaayon sa gusto mong mangyari, ang tanong, yung edad mo kaya ngayon, yung ginagawa mo kaya ngayon, naaayon na kaya yan sa gustong mangyari ng Diyos? Yeah. Diba? Ganun lang yan eh. Minsan, yung nangyayari sa atin ngayon, naaayon sa gusto nating mangyari. Diba? Minsan yan, sir, ang pagkukulang ng mga magulang na nakikita ko ngayon. Diba? Kasi hindi lang naman po dito, kundi sa mga iba pang mga families na young people na nakakasama natin eh. Minsan, ang nangyayari ngayon sa buhay ng kabataan is naaayon sa gusto niya na mangyari. Pero nakakalungkot, alam ng magulang yan, na yan lang ay naaayon sa gusto niya mangyari, pero no touch na sir ang magulang. Yun na yung pinakakalungkot dyan. Kaya nga young people, kaya nga may programa tayong para sa inyo. Because you have to wake up and you've got to realize na hindi pala dapat naaayon sa gusto kong mangyari, kundi naaayon sa gustong mangyari ng Diyos according to what the Bible says in the book of Psalms. Di ba? Yan ang pinakamaganda dyan. Sir Joe. Alam mo, by the way, sa mga sumusubaybay po, no, standby lang kayo kapag sakaling waiting for nag-live video signal yung ating broadcast ngayon. At talagang gumagawa ang Jablo eh. No? Nabalita ako, Sky Cable top na sa Converge. Wala na sir. Oh. Hindi, nakita mo sila sa Converge, nag-post sila eh. Kaya, pero ano na, Converge. Saan tayo? Pero ganun pa man, ay katulad na sinasabi ko, alam mo, eto yan eh. Ito ay napaka-importante na bagay na ito. Again, inuulit ko, para sa bawat isa na dapat na malaman nyo because we're following our time, no? Katulad na sinasabi ko, Sir Maki, maganda yung binanggit mo na yung kanina eh. Ito lang i-check mo. Napakasimple lang. Bumalik lang tayo sa Proverbs, Psalms chapter 37 na yun. Kasi binabasa ko po, binanggit ko sa inyo kanina, which is very important. You say, the steps of a good man are what? Ordered by the Lord. Maliwanag yan, sinasabi ng Biblia. The steps of a good man are ordered by the Lord. You see? So, 37:23. So, if your goal is to be a good father later on, a good mother later on, a good husband, a good husband, a good wife. Let's say a biblical husband and a biblical wife. A biblical father and a biblical mother. If that is your goal later on, you have to live your life right now in the order of the Lord. That's how you should cultivate.
Tsaka gusto ko balikan yung sinabi mo kanina. Tignan nyo, ano nangyayari ngayon? If your parents, I'm not saying this to put the parents down, but there are times that we cannot deny the truth that if your parents are spiritually down, ikaw sana na natututo na at tumatagal na sa simbahan ang nakakatulong to lift them up spiritually. But again, what you're doing right now, ito tanong namin sa inyo, iniiwanan namin kayo ng tanong, yung ginagawa mo ngayon, habang nag-aaral ka, team focus, ano ang kinalaman ng pag-aaral mo ngayon sa direksyon ng Diyos sa buhay mo? Right. Kung alam mo meron, then you should not allow the world to mix up and to mess up what God, the direction of the Lord for your life. The same thing with you, team preparation. If you're preparing your life for the life of marriage, if you're already preparing yourself for the life of marriage, siyasatin mo, huwag kang dumikit sa mga tao, walang plano sa buhay, kundi ang gusto lang magliwaliw. Enjoy the life that you enjoy what you have. Enjoy what you have. You see, bakit hindi mo i-invest yan para sa darating na buhay mo? You see, para sa parating na kinabukasan mo. That's what you ought to be doing with what you are, what your hard work, what your hard work is giving you. You see, the results. Alam niyo, young people, ito yan. Napaka-importante nito eh. You see, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Siyempre, anong ginagawa mo ngayon? You see, kaya nga, cultivation never stops. Cultivation never stops in your life. You have to continually cultivate yourselves para ano? Para patuloy na patuloy na lumago ang sarili mo. Saan? Sa direksyon ng Diyos na pinaglagyan niya sa iyo. The steps of a good man are ordered by the Lord. You see, alam mo, it's a great blessing na ito ang makikita nyo eh. Ito, Sir Maki, bibitawan ko to Sir Maki, maganda matandaan ng lahat ito. There's no good that will come out away from the direction of the Lord. Ulitin ko, baka lang nakalimutan ninyo. Maganda to, Sir Maki, ilagay sa isipan ng bawat isa. There's nothing good that will come out away from the Lord's direction. Apart from the Lord's direction. Walang mabuting lalabas na anumang mabuting bagay, anumang mabuting plano, anumang magandang resulta na lalabas na malayo sa plano ng Diyos sa buhay mo. Tandaan mo yan. It will never be. Tandaan nyo, everything na nangyayari sa buhay natin may kinalaman ng Diyos. You see? Kaya kung sinasabi sa inyo yan, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Again, put this in mind. Mahirap na tumagal kayo sa pagiging young people nyo. You see, hanggang ngayon niya may asawa na lahat-lahat, nagkakaroon pa ng ganung problema eh. You see, mayroon pang mga pamamaraan sa buhay na kung saan walang kinalaman sa direksyon ng Diyos. Yeah. And yan, may pinapalaking mga anak. Yan yung mga dapat na makita namin ng mga parents. You see? Pero kayo, kausap ko ngayon. You see that? Young people, put this in mind. Anong ginagawa mo? Yung ginagawa mo ba ngayon? Related yan sa direksyon ng Diyos sa buhay mo. Good. But if you're going to use your time today to continually cultivate yourself spiritually for the betterment of your Christian growth, I'm telling you, yan ay siguradong may kinalaman pa sa direksyon ng Diyos sa buhay mo. Yan ang dapat yung tandaan, young people. Sabi ko nga sa inyo, marami. Huwag ka magyabang sa kalagayan mo ngayon, bata. Huwag ka magyabang. Masyado ka pang maagaw para umere sa Diyos. Hindi mo pa kailanman pantayan si Lucifer. Wala ka pa sa ingro ni Lucifer. Huwag ka magyabang sa kung anong meron ka. Ano nga lang yung meron ka, hindi mo pa nga pwede ipagmalaki yan eh. Yeah. Kasi kahit masabihin, minsan mga shoutout kayo sa mga post ng mga young people kayo sa social media, yan din nakukuha nila sa mga artista rin eh. Sa mga philosopher ko eh. Naiingit lang sa'yo yan. Pagka pinagsabihan, ang dating, naiingit. Ito ngayon, ako po yung nagsasabi sa inyo, young people, you know what's in my heart? Wala tayong nakukuha dito by saying you this. Hindi tayo kumikita dito. Yeah. Our main goal here is to help you live in reality. Katulad ng pinreach ko dati. Yes. You see, ako ngayon, nagsasabi sa young people. You see, kailanman, hindi ako maiinggit sa kalagayan ninyo. Because I know God's direction in my life. Hindi ako maiinggit sa kalagayan mo. Kaya ngayon, sasabihin ko to sa iyo. Kawawa lang ang buhay mo, young people, kung magpapatuloy mo sa pagyayabang na wala ka pa nga napapatunayan, lalo-lalo na wala ka sa direksyon ng Diyos. Yep.
Yep. Nawa sa mga magulang naman na nanonood ngayon, huwag nyo nawang sakyan ang isang buhay ng anak mo ninyo na wala sa direksyon ng Diyos. Tama. Bukas, kita tayo mga tatay. Yeah. You see, mga may gusto kayo Kaya, dagdag para alam sa mo, mga sir, young people natin. maganda yan eh. Kasi kung iniisip ng mga young people that what you are doing right now is good and it will set you for the rest of your life. No. You better check it, young people, kasi maganda yung sinabi ni Sir Joe kanina. If you are living in a life na ayon sa order ng Diyos, that's good. Yeah. But if you're living your life outside the order of God, that's not good. Yeah. Kasi katulad yan, sabihin natin, pag isipin mo yun, no? Ito, sir, baka Sige, makalimutan ko lang sige. doon kasi na-trigger, na lumabas doon sa sinabi mo to eh. Na-provoke kayo, na-provoke. Na-provoke. Hindi, pero maganda, naalala ko doon sa sinabi mo eh. Alam niyo ba, ang pamumuhay nyo outside the direction of the Lord, Uh-huh. payayabangin ka lang. Oh yeah, doon ako papunta, sir. Pahahanginin ka lang, Oh, pero yeah. wala kang laman. Yun ang pinamasaklap no, gagawin kang lobo. Diba? Lobo minsan, akala mo, laki, ganda eh. Diba, Oo. meron pa nga yan, tinatawag na pag yung nakalimutan ko anong klaseng hangin yung ipinapasok, yung kayang mag-lift ng tao na lobo, sir, diba? Yung balon, oh. Ha? Helium, o, diba? Tinan mo kung saan helium. Tunog pa lang, impyerno na eh. Oo, hell. Diba, yung helium din. Pero, makikita mo, ano yung ka rin sa pag-angat? Naalala ko, may pinapanood akong ganyan, sir, sa YouTube. Pambira, talagang inaangat siya eh. Helium yung gamit. Pero delikado eh. Kasi ang helium, pag naabot niya yung peak niya, pumuputok. Pag pumutok, sigurado ko, bagsak ka. May masakit-sakit yun. You see the concept, young people? Diba? Kinakargahan kayo ng helium Dito na ng si mundo. Mr. Available. Shout out. Si Mr. Shoutout sa'yo, Kuya Ner. Yan. Oh. Di ba? Makikita mo eh. Helium talaga eh. Yung ginagamit ng mundo. Angat talaga ang mga kabataan ngayon. Pero makikita mo, ang pait ng pagbagsak lagi. Ang sakit lagi ng pagbagsak. Kaya kung iniisip na, katulad sir no, kasi ano ko doon sa sinabi mo na, pag pinagsabihan, ang dating, naiinggit. Di ba? Alam nyo, young people, tatawa ako doon. Palitan nyo yung pag-iisip ninyo at you better check your... Yun talaga. Kasi, sir, In fact, kaya nga hindi pa pagsabihan ng magulang eh. oh yeah, totoo yun, sir. Kaya Totoo nga yun. mga young people, kaya nga hindi na pagsasabihan. Alam mo, Pero itong live video signal natin, hindi pa pagsabihan eh. alam mo kung ganun, sir, no? Upload naman ito ng buo sa YouTube, di ba? Yeah. Alam mo, sir, ang pinakamaganda nito, hindi naman we're not trying to lift him up. Pero, speaking of that, no, na hindi mo pagsabihan, naalala ko yung testimony ni Brother Carl. Yeah. Yung naalala mo yung sinabi niya sa sir, di ba? Maganda yun. Young people, alam nyo, dapat talaga marinig yun eh. Turuan natin magbihis si Brother Carl para makapag-testimony. Hindi, kasi alam nyo maganda yun eh. Naalala ko, hindi ko talaga makakalimutan yun eh. Ano na siya? Nandoon na siya sa stage. Diba, Sir Jao, sinabi niya sa atin na feeling niya untouchable na siya. Tsaka sabi, Saan, ito na lang, Sir Maki, usapan na lang sa pagmamalaki. Yan lang, bagin natin yung mga kaya. Mga young people, tandaan nyo young people, huwag kayong magyayabang sa kung anong meron kayo ngayon na inakala nyo, actually, hindi naman natanggapin na nagyayabang kayo eh. Pero ang cue na kayo ay nagkakapagyabang na sa sitwasyon nyo, yung hindi na kayo napagsasabihan. Yeah, totoo yun eh. Kasi, Ito lang, tuloy ko lang, Sir Maki. Huwag nyo ipangalandakan yan sa social media. Bakit? Ito yan tandaan mo, marami pang mas nakakaangat sa kalagayan mo. yes. Totoo yun. Oh, yeah. Kaya nga sinasabi ko yan, hindi tayo, bilang Kristiyano, hindi tayo nakikipagkumpetensya sa mundo. Yun. Young people. Yun. Just follow God's direction in your life. The world will just automatically see your difference. Yeah. Tama. Doon ka aangat sa mundo. Ang pamamaraan ng Christianity ng mundo, ipangalandakan mo sa social media yung paghihirap mo. Para doon nila makikita konti-konti na saan sa Bible yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo, young people eh. Anong kinalaman dyan sa direksyon ng Diyos? Ano yung sinasabi mo, Sir Maki? Yeah, kaya huwag kayo, young people, huwag kayo makipagsabayan. Good point, yung sinabi kanina. Kung sa tingin mo, usapang pagmamalaki lang, tama yun, sir eh. Yung pinagmamalaki mo ngayon, baka pag pinagmalakihan ka ng iba dyan, ay pambira, karating lang yan sa'yo. Barya lang yan. Barya lang yan sa'yo. Pero kita mo yung mga nagsasabi na
na yung nakakahigit, sabihin natin yung nakakahigit sa pinagmamalaki mo ngayon, tingnan nyo yung realization ng buhay nila. Di ba? Napakaganda yun eh. Na they feel like nandoon na sila sa stage na untouchable na sila. Bakit? Hindi mo ako pwedeng pagsabihan kasi may pera ako, kayo wala eh. Pero kita nyo Sir kung saan. Maki, let me correct you. Hindi yan ang kanilang mga words. Ah. Di mo ko pwedeng pagsabihan, di mo ko pwedeng pakialaman. Pinaghirapan ko. Yes, pinaghirapan ko to. Pero alam nyo, Actually, yung nagpapayabang sa marami young yeah. people eh. Using that word. Akalain mo, dapat nga hindi mo pinagyayang. Pagka nagsabi ka pinaghirapan mo, huwag mo pakalandakan. yes. Totoo yun. That's opposite. Yeah. Pinaghirapan mo ka, pinagyabang mo naman. Wala rin. Di ba? Pero kita niyo yung sinasabi ko sa inyo kanina. Anong realization nila? No, hindi. Masagad mo man ang mga bagay sa mundo nito, but if you are still outside the direction of God, nonsense ang lahat. Nonsense ang lahat. Masagad mo man, sige, you reach the limit, you've reached the top, okay, you're on the top. Okay, nasa mountain top ka na, nasa tugatog ka na ng iyong mga bagay sa ibabaw ng lupa nito. But later on, at the end, wala ka pa rin contentment. Yeah. You're still seeking things for na gusto mo mapasayo. Kaya nga, later on, iiwan ka ng mundong walang-wala. Yeah. Bakit? Abay, nakulangan ka sa pag-cultivate, kapatid. Masyado lang talaga mabait ang Diyos. Buti na lang Yes, Diyos sir. siya. Totoo yun. Kasi bumabalik tayo sa Kanya kung kailan tayo wala. Yes. Alam mo, yan ang dapat yung makita. Kaya nga, para maiwasan yan, young people, makinig na maigi. Let's be wise about this, young people. Okay? You listen to this carefully. Maybe you have things right now na talagang masasabi mong, okay, ito yung pinagmamalaki ng mundo na sa akin. Okay, sige, nasa iyo na yan. Sabihin natin nasa iyo na yan. But dig deeper. Young people, dig deeper. Pag-isipan mo na maigi, no? Kasi akala mo, may makita kang di ba, pag nagtanim ka, ang unang tutubo dyan, parang dahon lang yun na umusbok na malaki. Yeah. Hindi pa yan, young people. Puno ang kailangan mo. Nakuha mo yung mensahe, young people, team focus, team preparation. Puno ang kailangan mo, hindi yung unang pagsibol ng dahon. Wala yun, manipis. Matapakan lang yun, you're dead. Pag yun ay natapakan, wala na, tapos ka na. Diba? Pag yun ay nahugot accidentally, lalo na kung si Sir Ponching pa yung mag-cultivate niyan, hindi niya alam kung ano yung nagkakaiba ng dahon, hindi mo kakasama sa damo. Diba? Oh. Pag nahugot yan, wala na, tapos ka na. Right. Ganun lang yun. Kaya you've got to dig deeper. You've got to cultivate para mas lalo mong mapatibay ang ugat. Diba? At sa pag-cultivate mo, makikita mo yan, magkakaroon ka ng vision, okay, I should live my life according to God's direction. Kasi iba, pag ang nag-order ay ang Diyos. Tandaan mo, hindi ka mauubusan. Ituloy mo yung verse. Ituloy mo yung verse 23. Huwag kang titigil lang sa verse 23. Basahin mo yung verse 24, babagsak ka sa verse 25. Hindi ka mauubusan eh. Hindi ka mapabayaan ng Diyos. At yan ay pagpapakita that the things of this world is just an additional, not the main substance sa buhay mo, young people. Team focus, team prep, lalo na sa team preparation, no? Tibay-tibayan ninyo. Tibay-tibayan ninyo kasi parang napaka-imposible ngayon sa team preparation ang magkaroon ng pamilya according sa direction ng Diyos. Di ba? Kaya nga tamad mag-cultivate. Yeah. And team preparation. Team preparation. You have to take this seriously. Yes, sir. Kasi, alam mo, totoo yun, sir, eh. Kasi parang kapag ka ano, nagbaliwala to, Sir Maki, isa ka na naman ulit, magulang na magpapalaki ng isang anak na wala na namang ugat sa salita ng Diyos. Ganun yan. Kasi parang, it is very impossible to have or to be in a marriage situation that you are following the order of God. Parang napaka-imposible na yan. Di ba? Minsan, you are preparing everything. Oh. The basic things. You have the food, you have the shelter, you have the clothing, but you don't have God's order. Di ba? You don't have God's direction. Kaya nga, nasa iyo yung tatlo, hindi mo alam paano papatakbuhin. Yeah. Yan eh. Nasa iyo yung three basic needs of men, pero hindi mo alam paano patakbuhin yan sa buhay mo. Diba? Kaya maraming pamilya ang nasisira at the end pa din. Yeah. Bakit? Sa pinakaumpisa pa lang, yung solo ka pa lang, sinusolo ka pa lang ng Diyos, marami nang nakalimot.
Marami na nakalimot paano dapat mamuhay. That's Kaya right. young people, it's not too late. Okay? It's not too late na para sabihin mo sarili mo, sir, ito na kasi nangyari sa buhay. Kaya nga may programa tayo. Kaya nga may challenge ngayong tanghali sa inyo is dig deeper, young people. Just cultivate yourself. Okay? Dig deeper. Laliman mo pa paghuhukay para talagang yung ugat ng salita ng Diyos ay mag-spread ng maigi sa buhay mo. Yeah. Pag naugatan ka ng salita ng Diyos at nakapag-spread yan ng maigi sa'yo, mapupuntahan niya lahat. Ano ba sabi sa book of Proverbs? 'Di ba? Yung about sa candle of the Lord. Yeah. Searching all what? The inward parts. of the sebo. The inward parts of the belly. Marami Diba? kasi puro sebo eh. Oh, makikita niyo yun eh. Yan yung magsisilbing ilaw sa'yo. 'Di ba? Yan ang pinakamaganda, young people, na makita mo sa buhay mo. Just dig deeper. Makikita ninyo yan. Pag nakita ninyo yan, Bundok. mamumuhay ako niyan ayon sa direction ng Diyos. At kapag namuhay ka ayon sa direction ng Diyos, believe me, malalaman mo sa sarili mo, hindi pala ito ang buhay na dapat kong ipagmalaki. Wala pala akong dapat ipagmalaki sa buhay ko. Tandaan mo, young people, huwag kang kabahan. Team focus, team preparation, huwag kang kabahan. Hindi ka mauubusan. Liwanag yung sabi dyan, hindi ka papabayaan ng Diyos, hindi ka nga maghihirap, hindi ka nga mamamalimos eh. Basta mamuhay ka lang in verse number 23. Pag hindi ka namuhay in verse number 23, sigurado ako mamamalimos ka. Yeah. Di ba? Yeah. Di mo maramdaman yan ngayon kasi Oh, yeah. akala mo you have it all. Yes, yes. You have it all. Yeah, kaya nga, Ang nakakalungkot din, Sir Baki, excuse lang. Nakakalungkot dito, Sir Baki, may ginugol ka na eh. yeah. Halimbawa, this year, may ginugol ka. Eh dahil sa, nawala ka na naman, nawindag ka na naman sa direksyon ng Diyos, nawala ka na naman sa direksyon ng Diyos sa buhay mo, ginagawa mo naman yung sarili mo ngayon. Promoting ka na naman ngayon. Proud ka pa na maraming naiinis sa'yo dahil ginagawa mo yung gusto mo. Ano yung rebellious attitude ng marami young people, ganyan eh. And nakakatawa lang, Sir Baki. Ang di mo alam, yung ginagawa mo, malayo pala sa pinaghahandaan mong dulo. Yeah. Believe me, pagka nagkaroon ka ng sarili, there is a way we seemeth, or, sorry, yung isang gamitin natin. There is a way that seemeth right unto a man, Yeah. but the end thereof are the ways of death. Mahirap nito, yung pinaghahandaan mo at the end of this year, nakala mo, tatapos yung taon na ito, pinagpala ka ng Panginoon, blessing sa iyo ng Diyos yan. Yung pala nabuhay ka before that, yung pagtahak mo doon sa bagay na yun, nabuhay ka outside the direction of the Lord. Paano ka mapupunta doon? Because if it's God's direction, Sir, bakit ito maganda to eh? If it's God's direction for you, yung goal na sinet mo at the end of this year, young people, patapos na tayo, young people, sa August na tayo. Kung yung sinet mo na goal by the end of this year, young people, yan talaga yung direksyon na gustong padaanan sa iyo ng Diyos. Tapos lumihis ka pa. Paano ka mapupunta doon? Yeah. Tama. Gumawa ka ng sarili mong daan. Eto lang nga yung plano ng Diyos, okay na eh. May direksyon na ka na maayos sa Diyos eh. Gumawa ka ng sarili mong daan. Yun ang gayon. Gumawa ka kayo ng sarili mong Sir Maki, gumawa ka kayo ng sarili mong daan. Paggawa mo ng sarili mong daan ngayon, yun. Paano ka ngayon masanga ka siguro, maaabot mo yan. Tandaan mo, it should be God who's directing your way. This life, may malaking kinalaman ng Diyos. Go ahead, Sir Maki. Yeah, maganda tong sinabi ni Sir Andy dito, sir. You are never too young to plan. You can always plan in conformity or in agreement with the words of God to achieve good and godly success. Even in That's the right. principle of building construction, plan must always be there before anything else to avoid waste of time and resources and to ensure it is rightly built. Kaya yan nangyayari sa mga young people ngayon. Waste of time Yeah. and waste of resources. Yes. That's what's Totoo yun. happening to you. Totoo yun. May resources ka na sana to prepare your life for the life of marriage, team prep. Kaso may sarili kang pamamaraan ng direksyon eh. Oh. May sarili kang direksyon sa buhay. Ayaw mo na sa Diyos. Yeah. Kaya yung source, yung time and resources na meron ka for the life of marriage, na waste mo pa. Masyadong akalain mo, no? Ang plano mo, ang bira, magpatayo ka ng Empire State Building dito sa Pilipinas, pero yung pundasyon mo, pang ground floor lang, no? Di ba? So, sayang, napaka-waste of time yun. Isipin mo, at the end, biglang bigay lang din pala lahat ng isang ganun lang, one click lang. Kung umulan ulit ng kasing lakas ng ulan, nakaraang birthday mo, sir. Diba? Yun lang pala ang gagawin sa'yo ng Panginoon.
Yun lang kailangan mo, yun lang katapat mo, pero bigay lahat. Sayang. It's a waste of time. And tulad nga ng sabi ni Sir Jow, yan ang pinaka-problema ng maraming young people ngayon. Ang problema, sir, ito last, nasasabihin ko, hindi nila naisip, baliktad, sir, pala ang kanilang pag-isip. Tingnan nyo. Instead of keeping everything that they can keep, like resources, ganyan, and everything, and giving all out sa gusto mangyari ng Diyos, baliktad, pinagpapalit nila. Yeah. Ang binibigay nila at ang inuubos nila, yung sarili nilang resources at iniiwan nila yung Diyos. Kaya nangyayari ngayon, baliktad din buhay nila. Di ba? Kumbaga para kayo naglalakad dyan ng gamit kamay. Hindi na gamit pa. Totoo Bakit? yan. Kasi sarili nyong galaw yung gusto nyong mangyari. Yun yung pinaka-nakakalungkot na bahagi sa buhay ng mga young people ngayon. Kaya again, young people, it's not too late, no? At kaya tayo may programang ganito. We're not here to condemn you. Again, sabi nga ni Sergio kanina, wala naman po kami makukuha dito eh. Yeah. But we are in a church na ang focus ay family. We're Yeah. one family here sa simbahan po na ito. Kaya pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang gantong klaseng simbahan. We're family. We're not here to condemn you, but we are here to be a help to you. Diba? Sabi nga namin, kung pwede naman tayo magkanya-kanya, Sir Jow. Oh, Pwede naman tayo magkanya-kanya. Masakit na throat ko eh. Oh. Pwede naman namin kayo hindi pakialaman. Oh, yeah. Sabi ko nga, alam mo sir, ngayon, ina-apply ko yan ngayon sa Sinabi ko yan sa mga, shoutout sa mga kasamahan ko sa media na wala ngayon. Hindi, may mga pasok daw eh. Shoutout sa inyo. Dahil sinabi ko yan sa kanila, sir, mapapansin nyo, no, nakaraan, nag-usap kayo ito, just to share this to you young people. Ina-apply ko na sir yung sinasabi mo eh. Ano yun? Sabi ko, ito, ngayon lang, maririnig nyo, ngayon lang ako nagsalita sa inyo ng ganito. Pero I heard a lot of things about what you are doing outside your ministry. Pero hindi nyo ako naringgan magsalita. Bakit? Anong sabi ko? It is, sinabi mo to sa amin dahil sa pangkalahatan, sir. Kahipokritohan, ang sasabihin nyo, makikinig kayo sa akin, pero hindi kayo nakikinig kay pastor. Di ba? So, in that case, pwede tayo magkanya-kanya. Sige, baya mo na yung mga yan, ganito, ganyan. Pero, darating pa rin sa point na magtutulungan tayo. Bakit? It's the plan of God ang dapat masunod sa atin. Kaya nga, young people, samantalahin nyo. Sabi nga ni Sir Jow kanina, baliktarin mo yung sitwasyon na samantalahin mong, ito yung samantalahin mong meron ka. Di ba? Habang meron ka pang ganito, samantalahin mo na. Di ba? Baliktarin mo. Ilagay mo sa maayos na kalagayan yung prinsipyo na yan. Minsan, ang prinsipyo is, habang meron ka pa, enjoy mo lang. Ilagay mo yan sa spiritual na bagay. Ngayon, ilagay mo yan dito. Habang meron ka pang ganito, Ganda yan. enjoy mo. Yeah. Enjoy mo, samantalahin mo. Kasi kapag ito ay nawala na sa'yo, yung sinasabi mong habang meron ka pa at enjoy mo, hindi mo na rin ma-enjoy yan. Bakit? Ito yung pamamaraan para ma-enjoy mo ang lahat ng bagay, nang maayos. Ito maganda yung sinabi mo, Sir Maki. Ilagay mo sa spiritual. Habang meron ka pa, mai-enjoy mo lalo yan pagka inilagay mo yan sa direksyon ng Diyos. Yes. Wala ka, yung sinabi si Sir Andy kanina, wala ka ba sasayang ng oras? Yes. Wala ka ba sasayang ng resources? Man. Yung pinagkakaabalahan mo, kung ano man ang pinagkakaabalahan nyo ngayon, team prep, team focus, mga pinagkakagastusan nyo ngayon, ilagay nyo sa spiritual yan. Hindi yan waste. Other than, ilalagay nyo yan sa makabundong bagay, waste of time and resources yan. Imbis na nakahanda ka na para sa life of marriage mo. Pambira. Ma-enjoy mo sana ang masayang kasalan. Ma-enjoy mo sana. Kailan ka magkukumahog? Kailan magkukumahog na maghanap ng pampakasal pag malapit na doon sa oras? Samantala ngayon, naghahanda ka na sana. Kaso, you're still choosing to waste it because you are living in your own direction. You have to cultivate yourself pagdating sa bagay na yan. Team focus, team preparation, you have to cultivate yourself sa bagay na yan. Again, inuulit ko, wag kayong papayag na tapusin ang dyablo o natapusin ang taon na ito na kayo ay patuloy pa rin pinaglalaroan at pinagluloko ng dyablo. Again, we're not here to bring hate. Ang pinaka-goal pa namin na pag-uusapan namin ito eh. Masaya kami na makikita kayo, young people, na si pastor ang magkakasal sa inyo. Oh, yeah. Na hindi kayo pinagkakasundo na magulang. Yung saya na lang ni Nililinaw ko lang. Yes. Oh. Nakikita ko nakita ko siya dito kanina. Yung saya, ayun
Amen, sir. Shout out, Brother JJ. Yung saya na lang na itong batang to eh. Sinasabi ko sa'yo eh. Kasi, Abangan mo bukas kung gaano kasaya to. bunti ka na siya mapunta sa kalagayan eh. Hindi siya mapunta dito eh. Ay. Di ba? Di Oo, totoo naman, oo, di ba? oo. Yan talaga, Brother JJ. Shout shout out. out, sir, Supportahan Brother mo yung sinasabi ko. Yes. Nandun na siya eh. Nabuhay siya in his own direction, bunti ka na eh. Buti na lang pinili niya yung direksyon ng Diyos. Amen. Di ba? Kaya nga, ano ngayon, they announce na dyan, who will be the next Sir Jillian? Who will be the next Sister Angeli? Tama. You see that? Ang kagustuhan namin dito, young people, to help you, na kayo yun. Yeah. You see? Anong malay natin? The next Sister Angeli will be Ma'am Sai. Ma'am, Cyril. nag-ano tayo? Arabil. Waiting for live video. Hindi, wala. Yung sinabi mo, Ma'am Sai, lumabas. Oh, Waiting for praying, live. sir. Praying, sir. The next Sir Jillian will be Brother Hiner. Yes. In God's time. Ito, nandito si Sir Hiner. Alam niya ito sinasabi ko. Ito, pagka nagsarili kasi kayo ng direksyon nyo, ito pa yung the worst part. Ito pang huling bomba natin. Pagka nagsarili pa kayo ng direksyon nyo, dinidelay nyo lang yung lago nyo. Ibig na sana kayo, may pamilya na kayo, na masayang kasama, naglilingkod sa Diyos. But because you delayed in choosing your own direction, ayan, back to zero ka na naman. Yun. Makapagpatotoo niyan, si Sir Hiner. Yes, yeah. Alright, so okay, dito muna tayo natapos. Sir Maki, paalam na tayo. Yeah, all right. So again, young people, no? Dig deeper. Cultivate more. Huwag kayong papayag na abot kamay ng mundo na ito at kayang hugutin ng mundo na ito ang tinanim ng Diyos sa inyo. Okay? Palawangin ninyo ang ugat at ng salita ng Diyos sa buhay ninyo. You cultivate yourself more in order for you to motivate the family. Yan ang pinakamaganda. Maganda magsama-sama kayong pamilya under one principle. Okay? Yan ang pinakamaganda niyan. And that is the principle of the Word of God. Alright? Amen. So, again, maraming salamat sa lahat ng mga young people na nag-take time, sa lahat ng mga may pasok, no? Mag-ingat kayo and preserve yourself spiritually. Okay? Amen. God bless you all. Amen. And again, mga kapatid, North, South, East, West Corner, thank you for being with us. And mag-send kayo ng picture sa inyong mga area GC that you're watching the program with your disciples sa mga pina-follow up niyo para makita nila kung anong meron sa ating buong simbahan na pwedeng ibigay sa kanila para patuloy pa sila maging malapit sa Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa The Baptist Lunch. On top of all of this, lagi namin sinasabi, To God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon.